welcome to my vlog. Ayan guys, meron tayong naudlot na story about sa kay Mr. R. Yung kanyang story na inagaw ng best friend ko, yung jowa ko. So ayan, ito yung kanyang story. Dahil nga naudlot at hindi na sunod-sunod yung ating episode, babasahin ko na siya ng buo. So ito. First of all, ako pala si, lagyan na natin ang pangalan, code name, Mr. R. Ayan, bigo pala ako sa pag-ibig. Ganito kasi yun. Nung una, grade 9 pala ako nun. Tas, first time ko din makapag-cellphone. Yun din yung una na pumasok ako sa pag-ibig. Pero parang laro-laro lang kasi sa time na yun, nahilalito ako. Sa time na yun, parang jeje pa ako nun. Baka jejemon siguro. Wala pa kasing experience makapag-jowa. Sinabihan ako ng friend ko na, oy pre, madami akong jowa. Oh, maganda pala pag madami kaya nais. Napag-isip-isip ko na gawin ko din kaya na padamihin yung babae sa buhay ko. Sana all. Nung ginawa ko na, maganda nga kasi madami akong babae. Pinagmamalaki ko pa sa mga kaibigan ko na madami akong babae sa Facebook. Pero mga yun ang lalayo nila. LDR kasi, tas after 2 weeks may pinakilala yung kaibigan ko na best friend niya. Tapos doon na nagsimula yung pagiging seryoso. Pero yung girl ang layo din niya. Kasi nasa Minuyan ako, tapos siya ay nasa Don Salvador, Benedicto. Pero kahit na malayo siya ay nagseryoso ako kasi parang in love na lang ako bigla. Parang siya na ang mundo ko. Kaya, nung sinimulan ko ng manligaw ay napa-challenge ako. Asa na tayo? Nalilito ako. Napa-challenge ako. Dahil madami din pala siyang manliligaw. Pero di ako sumuko dahil alam ko na sa sarili ko na kaya ko to na magiging akin din siya balang araw. Tas, araw-araw na kaming nag-uusap. Parang label na lang ang kulang. After 5 months, sinabi niya sa akin na gusto niya rin ako. Na sinasagot niya na ako, tas nag-graduate na din kami ng grade 9. Nung grade 10 na kami, ay pumupunta ako sa kanila kahit medyo malayo. Mas maganda, mas gumanda din naman at sumaya ang aming pagsasama, pero meron ding walang pagkakaunawaan hanggang sa dumating sa punto na nawala na siya ng gana sa akin. Nakipag-break na siya sa akin pero pinigilan ko pa siya na wag niya akong iwan. Hanggang sa dumating sa punto na pinuntahan ko siya para wag niya lang akong iwan, may pa-chocolate at pa-flower pa. Tasulat, pero pagdating ko doon sa kanila ay nakita ng dalawang mata ko na may kasama na siyang iba. Ang susweet pa nila kaya't napaluha ako at patanong ako sa sarili ko kung ano bang nagawa kong mali at ano bang kulang sa akin. Mabuti andyan best friend ko na siya tong nagpalakas ng loob sa akin. Sinabi niya pa sa akin na tara toy, upakan natin, pero pinipigilan ko siya na wag na, masaya na siya doon. Pag masaya siya, masaya na din ako. Tapos sinabi ng best friend ko na bakit kung masaya ka, ba't umiiyak ka? Tapos yun, umuwi na lang kami. After 3 months, naka-move on na din ako. Bilis. Unahin ko na lang sarili ko kaysa ganyang bagay. Kaya nga, mga memories na lang namin hanggang alaala na lang lahat. Naka-graduate na din ako, tapos may babae na napapagkaibigan sa akin, tapos yun na parang close na kami, parang kapatid na rin ang turing ko sa kanya. Hanggang nasa nalaman ko na lang na crush niya pala ako. Di ko alam kung ano ba sasabihin ko sa kanya dahil turing ko sa kanya ay hanggang kaibigan lang. Pero napaisip ako kung anong gawin ko. What if i-crush ba ko na lang siya? Maganda naman siya, tas okay naman attitude niya. Kaya, yun, di na ako nagdalawang isip na sabihin sa kanya na gusto ko rin siya. Tapos nang pumasok ako ulit sa pag-ibig, okay naman. Pagsasama namin, madami nga lang hadlang sa aming pag-iibigan. Sila mama, papa, mga kapatid ko kasi daw mas gusto nila yung ex ko.
Pero, in-explain ko sa kanila kung bakit kami naghiwalay. Pero, parang hindi sila naniniwala hanggang sa mas pinili ko pag-iibigan namin kaysa sa pamilya ko. Kaya si Papa parang hindi na niya ako kinakausap. Tas 7 months na kami ng jowa ko, parang hindi na maganda ang mga pagsasama namin. Kasi palagi na lang kami away, tas hindi niya pinapakita yung account niya hanggang sa may nagsabi sa akin na yung best friend ko daw, tas yung jowa ko, parang may something. Tas always daw yung best friend ko pumupunta sa bahay ng jowa ko. Tas pumunta din ako sa bahay ng jowa ko, nakita ko na andun nga yung best friend ko. Kausap niya jowa ko, sabi ko sa best friend ko, bakit Toy, andyan ka palagi? Palagi ka rin nandito, sinabihan ko jowa ko na, uy, bakit hindi mo ako sinasabihan na andito pala best friend ko? Tas nalaman ko na lang na nagkakagustuhan na pala sila. Asa na? Nawawala tayo. Asa na? Sila, naiinis ako sa kanila. Bakit kasi nagawa pa ng best friend ko na magkagusto sa jowa ko, kaya ayun, na-trauma ako. Ilang months din hindi ako nakapag-move on. Always ko siya iniisip gabi-gabi. Gabi-gabi ako umiiyak hanggang nakita ko ni Papa at sinabihan, bakit daw ako umiyak? Dahil ba yun sa nangyari sa inyo? Okay lang yan, ganyan talaga. Dapat piliin mo yung babae na mamahalin ka talaga at tapat. And then, tas after 1 month, pinatawad ko na best friend ko, pero hindi pa din ako makapag-move on. Tas ginawa ko lahat-lahat ng tips ng mga kaibigan ko para makalimutan ko, nabigo ako. Tas yung naka-move on na ako, takot na ako magmahal ulit. Kaya ito, ngayon, focus na sa pag-aaral. Tabi mo na yung mga ganyang bagay. Sapakin mo yung jowa mo. Charet joke. So, ayan na guys. So, bakit kaya may ganun, no? Jowa na ng iba, ginawa pa ng iba, charot. So, ayan guys, just comment in the comment section. And thanks for watching. Bye! Thank you for watching. Please like and subscribe.